Bago nga araw na lumipat nga itong si Annalyn sa bahay nitong si Don Carlos kasama ang kanyang ina, ay nagpaalam siya sa kanyang lola. Dito nga sinabi ni Tiang Susan na sana raw ay matuto siyang makibagay at makisama kay Don Carlos dahil batid nga nitong hindi sila magkasundo. Totoo kasi nabalot ng pangamba itong si Annalyn dahil nga sa loob ng kanilang ospital napapansin niya ang kakaibang kilos nitong si Don Carlos. Kaya naman hindi niya naiwasang na itanong dito sa kanyang lola. Sinabihan niya ito na hindi kaya mahirap kasama sa isang bahay itong si Don Carlos. Ngunit dahil nga walang kaalam-alam si Tiang Susan sa tunay na pag-uugali nitong si Don Carlos, kaya naman mabuting panig ang kanya sasabihin at sinabing matutuhan niyang mahalin ito sapagkat mabuti naman ito sa kanyang paningin. Hindi ko lang maintindihan na bakit kailangan pang sumama ni Annalyn sa bahay nitong si Carlos, gayong may sarili naman siyang buhay at pwede man siyang magdesisyon na bumukod na lamang sapagkat malaki na rin siya, hindi na siya bata na kailangan pang nasa poder ng kanyang ina. Mayroon na siya dapat sariling mga desisyon sa buhay at hindi na kailangan magsunod-sunuran pa dito kay Lynette at kay Carlos, ngayong may sarili na nga itong pamilya. Kung ako sa kanya, gagayahin ko itong si Harry na magbukod at may sariling bahay. At hindi siya mahirapan. Napakisamahan pa itong si Carlos. Dadalaw na lang siya roon kung mayroong importanteng okasyon. Hindi niya kailangan pakisamahan araw-araw itong si Carlos kung ayaw naman niya talaga. Balit nga dahil sa kakayahan nga ni Carlos na manakit, ay naisip ni Annalyn na samahan ng kanyang ina sa poder ni Carlos dahil doon mababantayan niya ang mga galaw at kilos ni Carlos. Malalaman din niya kung ano pang yung mga tinatagong ugali nito at mga lihim na dapat niyang matuklasan. Mukhang malaking challenge nga ito kay Annalyn, lalo't sinabi nga ni Harry na gusto ng kanyang ama na sundin siya sa lahat ng kanyang gusto. At mukhang mahihirapan siya sapagkat nasabi niya na hindi niya kayang sundin ang lahat ng ipapagawa ni Carlos, lalo kung labag ito sa kanyang kalooban. Samantala, dumating ng araw na magkasama itong si Lynette at itong si Don Carlos. Kaya naman nagsisimula ng manipulahin at kontrolin niya itong si Lynette. Sinabihan niya ito na wag na kailanman babanggitin ang pangalan nitong si RJ. Alang-alang naman sa kanyang asawa ay nangako siya na kailanman hindi niya babanggitin ang pangalan ng tatay ni Annalyn para sa ikakatahimik din ng mundo nila. Ngunit mapapanindigan kaya ni Lynette ang kanyang pangako dito kay Carlos. Mandala, dahil nga sa mga payo nitong si Lynette ay nabuhayan nitong si RJ. Sinabi nito na maiging ipokus ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak na si Zoe at si Annalyn at sikaping maibalik ang kanyang memorya at kung hindi pa man sa ngayon bumalik, maaari niya itong balikan. Maaari siyang mag-aral ulit upang makuha ulit ang kanyang nawalang lisensya at nang sa ganun, maibalik ang pagiging doktor niya. Mga sandaling sinabi nga ito ni Lynette sa kanya ay tila baga may pumupukaw sa kanyang damdamin at sa kanyang isip ay humalik nga itong si Lynette sa kanya. Ngunit nagising siya sa katotohanan na ang lahat ay guni-guni lamang at tinawag siya ni Lynette. Maaring simbolo nga ito na nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal dito kay Lynette sa kabila ng kasal na ito kay Don Carlos. Naman nabuhayan ng loob itong si Doc RJ. Agad niyang sinabi ang kanyang mga plano dito kay Giselle at kay Lolo Pepe. Subalit ang sinabi ni Lolo Pepe ay mas maigi daw na asikasuhin na muna daw niya ang annulment dito kay Moira nang sa ganun daw ay makawala na siya dito kay Moira. Dahil yun daw ang pinaka-importanting gawin. Sinabi ni Doc RJ na ninais niya na bumalik sa pagiging doktor upang bawiin ang leadership ng Apex galing kay Moira. Nais ni RJ na mabawi ang Apex. Balit magagawa nga lang niya yun kapag nakapag-aral siyang muli
at may kakayahan na siya na pamunuan muli ang naturang Apex. Dahil yun ang kanyang gusto, ang maipagpatuloy ang kanyang legacy bilang isang pinakamagaling na doktor. Samantala ng mga sumunod na araw, ay nagkita silang muli nitong si Lynette. At dahil gustong magpasalamat nitong si Doc RJ sa mga payo nga nitong si Lynette, ay naisip niya na bigyan nga ito ng chocolate dahil nga mahilig ito sa chocolate. Subalit ang chocolate na pala yun ay magpapahamak dito kay Lynette sapagkat malalaman na naman ni Doc Carlos na nagkita sila at mabubuki nga siya sapagkat habang nakatulala nga siya at iniisip nga itong si RJ ay mababanggit niya ang pangalan ni RJ dito sa harap ni Carlos. Wala kasi ni Lynette na si RJ pa rin ang kanyang kausap nung magtanong ito na mahilig pala itong si Lynette sa chocolate. Sumagot siya na oo RJ, subalit si Carlos na pala ang kanyang kaharap. Ito ang magiging dahilan kung bakit masasaktan ni Carlos itong si Lynette dahil hindi pa rin makalimutan ni Lynette itong si RJ dahil bumabalik-balik pa rin sa kanyang isipan. Pinipilit nga ni Carlos na kalimutan na nga itong si RJ. Ngunit hindi nga ganun kadali, lalo't may mga bagay na nagpapaalala sa kanya dito kay RJ at may presensya din na remembrance ito ngang si Annalyn na galing sa kanya. Kaya naman ikakagulat ni Annalyn kung bakit magkakaroon ng mga pasa ang kanyang ina.